Okay, itong panahon ni Duterte ay sabi panahon ng pagbabago. Nakikita ba natin yan? We would like to help the new Duterte government, especially now that it is soon to be inaugurated. At yung mga haka-haka kung sinong iuupo itong mga nakarang linggo, magiging actual na appointment. Ang problema sa ilang mga institusyon sa gobyerno, naririnig natin na may mga multong bumabalik. The ghosts. Lalo-lalo na ang mga ghosts ni Rojas Abaya. Na mga multo ng mga oligarchs itong mga to. And isa sa pinakamalaking issue laban sa nakaraang administrasyon, kung maalala ng mga taga-panood natin, ay itong MRT, LRT at yung kapalpakang sobrang nagpahirap sa mga commuters ng Metro Manila. Na pinilit pa ni Rojas na gawing national issue at ipag-away ang taga Manila laban sa mga probinsya at Mindanao, nasasabihin hindi naman nakikinabang yung mga Mindanao, bakit sinasubsidize itong Metro Manilans? Which is not, of course, true. Because ang sinasubsidize po nila Rojas at ni Noynoy ay yung mga oligarchs. Ng taxpayers. Yung taxpayers ang siyang nagsasubsidize doon sa mga oligarchs. Because of si Rojas, Noynoy, and yung abayang yan. Sino yung mga oligarchs? Yung mga nag-take over ng MRT at LRT, Ayala, Pangilinan, Sobrepeñas, Agostines, et al. So, nagbigay ng pag-asa na magkakaroon ng pagbabago sa panahon ni Duterte, which we support, which we would like to believe, but we hear so many things about horror stories na mga multong bumabalik. At ang siyang pwedeng mag-exercise po nitong mga multong ito, dahil naiintindihan niya yung mga pasikot-sikot dyan sa MRT, LRT na yan, ay ang ating convener ng Riles Network, si Ginoong Sammy Malunes, na ingay sa kalimbang sa simbahan na mag-ingat tayo dito sa mga multo. Sammy, sino ba itong mga multong nakikita nyo na maaring pumosisyon na naman sa MRT at LRT at sa DOTC? Well, unang-una, gusto kong i-congratulate yung bagong Pangulo na nagbigay ng panibagong simula ng pag-asa namin, katulad naming mga nasa progressive bloc at mga ordinaryong mamayan na naghangad ng pagbabago. At sana naman yung pagbabagong ito ay kung hindi man overhaul, total overhauling, at least yung yung the major component ng gobyerno ay mabigyan ng pansin. So, mas transport, power, tubig sana. Education and health. Ito yung napaka-vital. Sa transportation, napaka-amazing noong nakaraan. 6 years na ang EDSA ay ginawang nasa Book of Guinness Record dyan na pinakamahaba na parking lot sa buong Asia. So, sana mabago. So, with that, kailangan natin ang systematic na mass transport. At the same time, yung tao na kakatawan dito, na walang vested interest on the part of the business, kundi sa people's services, ang kanyang commitment at conviction. So, ang problema dito, gusto ko lang magbigay ng immediate warning sa selection committee ng bagong Pangulo, considering na may naririnig ako at gusto kong i-confirm ito in public, yung Noel Quintanar, na allegedly ipapasok as Undersecretary for the Railway sa DOTC. Knowing Noel Quintanar, COO, Vice President ng Ayala Corporation for Infrastructure ng Ayala. At the same time, siya ang nag-draft ng kontrata kasama si Lolo Baclagon ng IFC, ng International Financial Corporation, na nag-draft ng kontrata. Hindi ang gobyerno nag-draft ng kontrata sa pagitan ng LRMC, yung Line 1 LRT Station, LRT 1, at yung LRMC.
sila yung nag-drop ng contract nito na kung i-review natin ang contract, sinabi na natin during last administration na lopsided, one-sided, and onerous contract in favor sa mga Ayala at Pangilinan. So, here come. Ito na ngayon. Yung taong nag-drop, na nag-traidor, nagkanulo, at binenta ang buong buwis ng mamamayan na binigyan ng guarantee interest ang mga Ayala, papasok sa gobyerno as USEC for Railways. Anong intention? At the same time, itong isa pa, yung Romel Gabieta, na siya namang pasok ng grupo ng Sobrepeña para ibag ang additional contract na dito sa MRT. Sila yung stakeholder, sila yung interesado diyan. Ito namang Ayala, sila yung tingin ko kaya pasok si Noel Quintanar para sa lamangkahin, proteksyonan ang existing contract na nakapetition ngayon na ang panawagan natin ng Release Network is to rescind the contract. Dahil napaka-onerous, yun nga, eventually, mayroon silang guaranteed interest profit. Ang existing 21.7 kilometers, dineclare nitong Noel Quintanar na ito, nung drinap nilang contract, inapprove ng NEDA, without thinking, without review, na yung 21.7 kilometers, dineklara nilang sunk cost. Ibig sabihin, walang value. Alisa yung 21 kilometers na ito. Ito yung existing from Baclaran to Muñoz. Sinasabi nila, sunk cost yan. Wala nang halaga. Walang halaga. Pag take over ng private company, wala nang babayaran. Walang value yun. Walang value. So, kailangan, under the PPP, kailangan maglagay pa ng additional counterpart nila, yung Ayala at Pangilinan, counterpart nila, ang sinasabi nilang gagastusin nila, kasi PPP is 50-50, no? So, ibig sabihin, walang value itong existing, and yet, nag-average siya ng 9 million per day na collection, na wala pa silang kahit isang sintimong, kahit isang poste na pinuhunan dyan. So, unacceptable. Ito ginawa ni Quintanar, nakaupo na ba siya dyan sa DOTC? Wala pa. O nung siya ay sumusulat nung draft with the IFC. Nasa ano siya? Nasa Ayala siya. Bilang Vice President siya. Ito na nga, na-surprise ako na parang lumalabas na siya ay magiging Railway, Undersecretary for Railway. And yet, talagang, kung ako yung sa selection committee ni President Duterte, outright na rejection ko sa kanya. Bakit? Dapat ipaabot na natin yung mga impormasyon na yan. At yung pangalan na yan ay iwasan na nila kung ayaw nilang maakusahan na conflict of interest ang kanilang sinasaksak sa loob ng DOTC itself at saka MRT, LRT operations. Correct. Kailangan talaga dito yung, ang tingin ko napakarami namang career-oriented at hindi business-oriented na mga government employees o officials na talagang career yung kanyang... Sa kasalukuyan, sino nang nakaupo dyan? Wala pang malinaw. Sa ngayon, siyempre, yung mga dati pang... dating multo. Multo. Oo, dating multo. Yun, papalitan ng bagong multo. Bagong multo na mga galing din prinudos ng dating multo. So, yun nga, napaka-alarming. No? Dahil malinaw ito na yung, defeat yun doon sa interest, so panawagan sa kanyang slogan na change is coming. Ngayon, itong terms ng contract ba, yung sinasabing zero value, is that already being followed? Hindi pa. Yun na yung actually that is why you want to rescind that contract or review the contract. Or rescind at the most, no? Kasi kung contradictory. On the other hand, ang sinasabi ng GSIS, ang value kasi siya yung naka-insure siya sa GSIS. Na inassess nila na ang existing line is mayroong ganitong amount, value. Do you recall how much amount? It's about 27 billion. 27 billion. Tapos sasabihin nitong Sabi si nila Quintanar, ni Quintanar, sangkos. zero yan. 27 billion. Billion. Oo, 27 billion. Gusto niya, wala ng balor. Walang balor. Para pag take over ng kanyang amo na Ayala.
mag-infuse na another, ba, sinabi ng Ayala, ng LRM si Ayala Pangilinan. So ito yung extension, amounting of 70 billion. So dapat mag-counterpart kayo ng Ang 50% gobyerno. ng gobyerno. Na supposedly, itong existing as partly counterpart ng gobyerno. Oo. Pero dahil dineklara sangkos yan, wala nang halaga yan, valuated yan, wala, zero ruin, ano So, yan. libre na yan para sa mga Ayala. Tapos, kukuha pa sila ng 35 billion sa gobyerno. Correct. Gobyerno. So, actually, yung counterpart nila na 35 billion, kunwari lang, magbibigay sila pero hindi na kailangan dahil meron nang galing sa gobyerno. Correct. Yung 27 billion na ngayon nag-exist na tapos nagpo-produce ng income ng 9 million daily na under the contract sinabi nilang sangkos ay napaka yan, tapos ilalagay mo sa USEC, Undersecretary for Railways, kung magmura ay hindi pangit, ay Magmumura ka na. magmumura ako sa mga hayop na yan. Oo. Hayop ng tawag eh. So, hayop na yun talaga. Di ba? But nasanay ang taong bayan sa napakatagal na paghahari nitong mga hayop na to. Correct. Sana kaya pa nilang Pigilin. ito. Pigilin. What about the other ghost that is coming in also? Kay Sobrepeña naman. Ito naman, ang interest namin itong Sobrepeña. Gusto niyang extend, i-assume muli ang MRT after na binabayaan niya yung kanyang nakinabang siya sa usapin ng subsidy din na mula sa taxpayers money, from GEA na ngayon ay sinusubsidize sila. Sinubsidize ang profits nila. Profit nila, guaranteed sila ng 15% sa anyo ng equity rentals pinabayaan nila ang maintenance na supposedly under the contract sa kanila yon, ang expansion ng mga train supposedly sa kanila yon. Inassume na itong mga ng dating administration dahil sa para magbigay pa ng serbisyo dahil magkaroon ng pera. Yung mga agent na porsyentuhan sa mga bintahan, no. Ganun pa ang tinatanaw ko diyan kasi kung service yan, ay imaginein mo Kamintong mayroon kang darating na train. Alam mo na hindi siya kapariho ng existing train. So kailangan mo by technical aspect ayusin mo yung signal mo para magja-jibe yung magkaroon ng compatibility ang inyong signaling system sa existing train at saka incoming train. Pero hindi ginawa yan. Pangalawa, alam mo na magdadagdag ka ng mga dagdag na train na magkukonsumo ng malaking volume ng kuryente compared sa existing na kung 23 trains yan, although hindi na nga napapatakbo lahat yan. Nung huli, ang alam ko, 5. Umabot ng 12. 12 hanggang 10. No? Ngayon, dadagdagan mo ng 42 trains. Basically, sa logical na kailangan dagdagan mo ng power capacity mo. Right. Pero hindi nila ginawa. So, useless. So, ito yung kukumpunihin, dapat harapin ng bagong administrasyon. Ngayon, ang problema diyan, baka hindi rin alam ni ni Presidente Duterte yung kanyang sino itong yung Romel Gabieta na ito. Si Romel Gabieta ay tao ni Robert Sobrepeña na gustong ipasok din sa DOTC kung ano man yan sa department yan, pero malamang sa railway din baka pero ang interest nila sa MRT. Dapat merong maimumungkahi ang hanay ng commuters, no, na ipwesto diyan. Meron ba kayong nililista sana na mapapag-aralan ng well, marami sa Release Network lang kung marapati nyo, isa ka sa aking i-recommenda. Pwede naman tayo si Mel Robles. Si Mel Robles, may karanasan na si Mel Robles. Mayroon siyang 9 years experience as LRT administrator by technical management aspect. Tayo, no? Tayo mismo. Pwede ako maging consultant na libre, na wag lang pasukin ng mga jablong yan para sa kanilang sariling negosyo. Pero siyempre, just to be fair, may pamasahe kang gagastusin. So, kung yung pamasahe, baka libre lang nila ako sa LRT, okay na yun. Ako nang susuporta sa iyo. Okay na yun. Sa pamasahe sa LRT, libre ako. Kaysa ngayon, bumibili ako eh. So, okay na sa akin yun. Wala akong hinihingi ano pa man. Ang maging gusto ko lang, yung may lagay dyan
yung mayroong malasakit sa serbisyo, malasakit sa pasahero, malasakit sa bayan para sa maayos na At saka transportasyon sa makakapagulat Ginambagan. ng katotohanan tungkol sa financial situation Correct. ng MRT at LRT and the operations. Yung hindi no? nagtatago at nagnanakaw. Walang conflict of interest sa makatuwid. No? Opo. Hindi multo Hindi. ng ibang mga interest korporasyon. ng mga korporasyon. Oligarchs. Oo. So, anong prospect naman? Nakikinig ba sa inyo at sa atin itong inupo ni Duterte dyan sa DOTC? Si Tugade ba ang nandiyan ngayon? Opo, yun ang pagkaalam ko at May access ka na ba? At wala pa akong access so far. Okay. Ang direct access ko ay dun sa mga kaibigan din natin na nandyan sa loob. No? Sino? Sila Basco na dating kakosa? Pero ang layo-layo naman siya. Nasa Davao pa ata si Basco, di Nadabaw ba? pa sila. So, kailangan antayin natin yung formal Inauguration inauguration pa. at Nilipat sila dito. pag-final ng upo nila dyan. So, gagawa tayo ng official communication sa kanila pertaining dito sa mga ating mga Okay. Sige, Sammy. disagreement. Ibalikan natin yung mga gusto niyong i-review at marebisa na mga terms nitong contract. Yung automatic pagtaas, yung no value na inilagay dyan sa old system, no, na 27 billion naman ang sabi ng GSIS. No? Ano pang mga terms dyan? Yung automatic increase and so on. Yung automatic increase, kailangan i-review yan. Yung mga problema ng train ngayon na charge sa gobyerno, na sila, and yet, lahat ng revenue ay napupunta sa kanila. At yung extension line na hindi pa nila nasisimulan. Ginagawa. Oo. Hindi pa nila nagagawa, hindi pa nila nasisimulan yung part nila, pero nangungulekta na sila sa existing. Wala pang tinayo na mga poste. Wala pa. Pero naniningil na sila. Sila na yung nagcha-charge, nagpi-penalize under the contract sa gobyerno. At na binibil na nila yung gobyerno. Ito yung inyong bayarin. Ito yung pinagawa namin. So, yung pera ng Gumawa gobyerno, kami ng mga bombilya. Ang mga CR ninyo ay ginawa namin. Yung elevator and escalator, pinagawa namin. So, i-charge namin kayo. So, ibig sabihin, kung ganun rin lang pala, bakit binigay natin sa kanila? nilipat pa sa pribadong... Linipat pa sa pangalan nila at pag ang kita ay napupunta sa kanila, tapos tayo pa yung charge. Anong kalukuhan yun? So, kailangan reviewin ito ng bagong administrasyon. Yun ang lagaring hapon. Pagtulak, Kita sila. mayroong doon, mayroong sodas doon. Dito, mayroon din sodas dito. So, kaliwat kanan, pwede kang makakuha. So, ganun lang. Okay. Napaka- So, isa yan. Automatic every 2 years, 5% increase. The yearly is 5%. Yearly yan, ha? 5%. Pero dahil sinasabi nila every 2 years, 10% yan. Okay. Ano pang ibang mga terms? Di yung But we start with the no value, no? Sunk cost. Sunk cost. Mali talaga yon. Kailangan bigyan ng balor na 27 billion pesos yung... As per GSIS assessment. Galing na nga sa GSIS yan, eh. Okay, number 1. Number 2, yung automatic increase of 10% every 2 years. Opo. Diyan lang natin marinig yung automatic increase, no? Kasi sa buhay na totoo natin, hindi naman natin maitataas ng tindera yung kanyang binebentang banana Q o ano man. Pero dito automatic, ha? Automatic. Oo. So, guaranteed. Yung ano ang pa? tawag dyan, sovereign guarantee yan. Kasi kung hindi ito ibibigay, halimbawa, doon sa contract, kung mayroong ibig sabihin, matinding pagtutol ang Publiko, publiko sa pagtaas ng ng pamasahe, immediately under doon ay i-request yun as considered as general appropriation. So, magba-budget galing sa taxpayer Sa para taxpayer, bayaran sila. para tiyakin yung tubo na wala namang pagtutubuan dahil wala naman silang mga puhunan. Imaginein mo, wala naman silang puhunan pero titiyakin mo ng 5% ay mapupunta sa kanila. Ano pa? Any other terms that should be reviewed and changed?
MRT, given yon na dapat i-review at gusto natin, ang panawagan natin, i-nationalize. I-rescind yung contract, ibalik sa gobyerno ang at patunayan ng bagong gobyerno na itong gobyernong kanyang tinatayo hindi korap. Gagaya ng sinasabi nila, mga korap ang nasa gobyerno. Naniniwala ko na kaya natin gawin yon kung sama-sama tayo. Kaya ni Presidente Duterte gawin yon kung seryoso siya na ang korap ay dapat eradicate. So, it's time na lahat ng mga government-owned and controlled corporation ay dapat ibalik sa kontrol ng gobyerno. Power, transportation, water, schools, and hospitals. Kasi ito yung basic ng needs ng ating mamamayan. Pero in this case, focus tayo sa DOTC, MRT, and LRT na pigilan itong mga multo galing sa mga oligarchs. Para magawa niya yon, huwag papasukin yung mga kampo ng Diablo at ni Lucifer muli Diablo at Lucifer, ha? sa loob ng Yung ba ang alias ni Ayala at ni Pangilinan? ang mga kampon sila ng kadiliman siya siguro. Hindi naman sila kampo ng Panginoon. Okay, nung mga nakaraang panahon, nagpipikit ang Riles Network, nagrarally, yan ba para madrama pang issue, handa na ulit na gumawa ng mga aksyon na ganyan? Ang lahat ng aksyon ito, kung nakaraan ay isang action to criticize and demonize the previous government dahil talaga naman mga demonyo. Itong mga aksyon na gagawin natin is to pinapanawagan natin sa gobyerno na wag nang ulitin ang mga nangyari na sa buhay Siguro, ng tao. ang may mumungkahi ko, unang-una, isang delegasyon na makiusap dito kay Secretary Tugade. Once after the first week after the inauguration of the new government, maghanda na ng delegasyon na pupunta sa DOTC Secretary. Yan ang hinahanda natin. Susulat tayo. Ay, siyempre, kasama tayo doon. Kasama kayo as convener at iba pang nasa release network. Sige. Na nagsik tayo ng dialogue doon sa mga concern natin. Pwede sigurong i-recommend natin para hindi masabing self-interest, no? People like RJ Havillana, kilala mo si RJ, medyo bata pa. May commuter NGO din siya, no? And consumer. Who else can we recommend? Sa kuryente, of course, there's Jojo Bor. Diyan. Si yung kaibigan nating babae na Si Evelyn, Elvira Medina. Elvira Medina, baka pwede. Nandito naman sa atin yun, sa Riles yun. So si Fer Martinez, although nasa business yan sa Eastern Petroleum, ay siya isa convener din dito, no? Si Mel Robles. Si Mel Robles, and of course isasama ito yung delegasyon na gusto kong iharap sa bagong DOTC Secretary para i-brought out yung ating mga concerns, immediate concerns at mga posibleng yung pagtutol doon sa mga personality na hindi naman makakatulong at nakakasama pa. Well, sa kasalukuyan, marami pa rin tayong hinaharap na problema dyan dahil overpriced na nga yung pinabayad natin. Correct. Hindi pa rin tumatakbo escalator, elevator, and so on. Hindi, wala namang nabago eh. Walang nabago. Ang nabago lang dyan yung management. Yung paginabang na dating pupunta sa kabanyaman ng bayan ay napupunta sa kabanyaman ng mga Ayala at napapataas yan. Wala nang discount ng senior citizens. Wala na. Napakabilis na ang pagkabig nila galing doon sa mga beep. May advance pa ang payment mo sa beep, and so on. Well, we have our last 60 seconds. Sami, anong sasabihin natin sa publiko? Well, ang sabi natin sa publiko, yung mga tao, mga mamamayan dapat maging vigilant in line doon sa sinasabi natin, change is coming. So, change is coming, dapat ang buong taong bayan ay maging vigilant din kung ito ba ay pagbabago o sa pabuti o yung pagbabago sa pasama. So, kailangan tayo, bilang mamayan, tayo ang boses, tayo ang bumoto, tayo ang nagpapasya sa bansang ito. Sa bahagi naman ng ating gobyerno, dahil sila yung bagong anyo ng gobyerno, di katulad ng ibang nagdaang gobyerno, ay consider ko na gano'n yan, makinig naman kayo sa taong bayan. Okay, and advice ko sa mga Duterte supporters, tigilan na niyo yung pakikipagbangahan, bangayan pala doon sa mga dating kalaban sa kampanya. Tapos na yon.
bantayan nyo yung mga oligarchs. Di ba? Tama Ang dami kong mga nababasang batikos kay Trillanes, hindi naman siyang nakikialam sa MRT, LRT, oposisyon na siya eh. Yung mga nagpapasok ng kanilang mga multo sa institusyon, sa kuryente, tubig at yung MRT, LRT, yan ang inyong batikusin at bantayan, di ba? Tama Okay. po yan. Maraming salamat. And together, we will try to make the Duterte administration really for the people. Di ba? Maraming salamat. And have a good weekend. Salamat, Sammy. Salamat.